Guys, so maligayang Pasko po no sa ating lahat. And ngayon ay nandito po tayo ngayon sa pastulan ng ating mga alaga. So nandito po yung ating mga alagang tupa. Yan yung mga kambing natin is nandyan. And kaninang umaga ay nilinis ko na po yung daan natin dyan para tuloy-tuloy na. Mukha lang siyang masukal dyan sa likod ng nyog na yan, pero may daan na po dyan na papasok dito para hindi na po tayo nahihirapan na maglabas-pasok ng ating mga alagang kambing. So hindi na po tayo dadaan dito sa kabila. So dito na po tayo, i-maintain na po natin yung ating sariling daan. So ayun, napakaganda po ng panahon sa ngayon. At Christmas nga ngayon. Kaya lang may pakonti-konting ambon lang na ngayon nararanasan natin sa ngayon. And i-update ko po kayo sa ating mga alagang Muscovy ducks. Dahil nga halos maubos na po yung ating Muscovy ducks. So yung talagang maliliit na lang po yung natira. And yung 7 na breeders natin. So sold out na po yung mga pwedeng pambenta. At yun, puntahan po natin. So ayun nga bago tayo makarating sa aming area, baka po hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa aming channel. Kayo po inanyayahan namin na mag-subscribe. And paki-like na rin po itong aming video. So malaking bagay po yan sa amin na maliliit na content creator. At pamasko nyo na rin po sa amin. So kakapagod. So ayun hindi pa rin natin nalilinis talaga itong ating dito, area. So abalang-abala tayo. Akala ko ngayong bakasyon ng mga bata ay makakapag-focus tayo dito. Pero napakarami pa rin nating gawain. So gaya nito, mayroon pa tayong 3 Madrid de Agua dito na hindi natin na i-transplant. So hanapan pa natin yan ng pwesto. Yan, itong mga to reject na, patapon na. At kailangan natin hihanapan yun ng takip. Baka meron pa dun sa ating lumang area. So yung nasa baba lang naman nun yung ating problema na basag. So ayun, ito na po yung ating alagang pabo. Hinahanapan ko na po yan ng kasama, kaya lang wala tayong mabili. So sold out din po yata yung mga pabo nila. And ngayon December kasi medyo may kamahalan yung presyo, kaya saka na lang po siguro tayo bibili. And dito naman sa ating mga Muscovy ducks nga so ayan, 4 na lang po yung natitira dito sa kulungan. Actually yung 2 dito is pwede na rin or 3 pala. Kaya lang palakihin muna natin ng konti. Dahil kawawa naman sila na kakatayin babata pa nila. And dito may mga manok po tayong pinakawalan. Actually hindi ko sana sila papakawalan, kaya lang nanghihinayang kasi tayo sa feeds na nalalaglag. So gaya po nun, dami pong nalalaglag na feeds. So sila po yung kumakain yan, kaya pinakawalan ko sila. And napili na rin po natin yung ating mga gagawing breeders. So ito, meron tayong 3 dito na itim sa pangalawang batch. Excuse me po. Dito sa first batch natin is 2 sila. So naging problema natin is matamlay itong isa. So ginagamot natin. So nandito po siya. Ginagamot po natin siya. And parang hindi siya kumakain. Pakonti-konti lang. Tapos ito yung mga rooster. Pinapalaki natin itong 2 para pang dispose din. Tapos itong 2 na to, baka gagawin nating breeders natin pagdating ng susunod na taon. So ayan, hindi pa tayo nagpapainom sa kanila dahil nga maglalagay po tayo ngayon ng gamot. So ang gaganda ng rooster natin na So anak po ito ng pinakamatanda nating inahin, yung marami ng naibigay sa ating sisiw. Ito rin po mga kapatid niya. So dito. And ito is anak to ng ating ulikba. So ayan po yung Tapos dito is hindi pa natin napipilian dahil nga hindi pa naman natin sila talaga makita kung babae o lalaki sila. Pero may mga iba na yan na halatadong babae na gaya nito.
So mga isang buwan pa siguro bago natin pilian, or as soon na alam na natin kung sino yung babae at lalaki, tsaka natin sila pipilian. Mahirap kasi kung paisa-isa natin pipilian, no. Baka pag pinagsama natin sa susunod ay mag-away-away na. Kaya sabay-sabay na lang pagka tayo po ay namili. So ayun, no, wala na rin po dito yung dalawang lalaki nating pato na pakalat-kalat dito. So sold out na talaga. And ito na lang yung mga naiwan talaga na natin. So 6 na inahin. So isa is RTL. So yan yung RTL natin. Yan yung mga dati nating breeders. And nagkagandahan ngayon ay nakahanap tayo ng malaking lalaking pato. So ayan po siya. Bali siya po yung gagamitin natin ngayon para mag-breed, magparami ulit para may benta tayo sa susunod na taon. And yung mga manok natin syempre nandito. Kaya lang konti pa yung nangingitlog or yung naglilimlim pa lang yung yung nandyan. And hindi sana ideal na pagsamahin natin itong ating mga alagang pato at manok dahil nga nadidisturb yung iba. So nag-aaway or hinaaway nila yung ating mga alagang pato. So ayan, kung makikita nyo ang daming balahibo. Kaya lang wala po tayong choice. Paghaluin muna natin habang wala pa silang mapaglalagyan. At gagawan din po natin sila ng sarili nilang area. Tapos yung ipa, pumunta ako kanina, bibili ako ng ipa. Kaya lang sarado pala dahil sa bagay Christmas ngayon. At talaga naman maraming sarado. So karamihan ng bukas lang ngayon ay yung mga nagtitinda ng pagkain at saka So dito naman, ito yung isang pinoproblema ko dito. Laging basa pa rin yung kanilang ipa. So hindi ko alam kung bakit. Grabe itong mga tingnan ko nga itong rooster natin. So ayun, ito yung mga Brahma natin. Malapit na mangitlog yung ating mga inahin. Kaya lang itong rooster natin ay hindi pa siya nagmamature. So hindi man lang tumitilaok. Or baka hindi ko lang naririnig dahil hindi naman tayo palaging nandito. And dito naman sa ating mga panabong, ayan. So tinakpan ko yung kanilang kulungan or breeding area para hindi masyadong tamaan ng hangin. So yun po yata yung dahilan kaya hindi tayo makapagpaitlog ng tuloy-tuloy ngayon. And may parating po tayong rooster na gagamitin natin dito. So binili po natin yon. At actually maraming nagpapahiram sa atin, kahit pabo, pinapaalagaan tayo. Kaya lang mas gusto ko kasi yung sarili ko, yung mga nandito, para in case na kung ano man pong mangyari dito sa ating mga alaga, ay wala po tayong pananagutan sa magpapaalaga sa atin or magpapahiram. Mas gusto ko talaga na yung mga alagaan natin dito ay bibilhin ko or yung talagang sarili natin para hindi naman tayo magkakaroon ng pananagutan kung sakasakali. So ayun, nag-start na rin po tayo kahapon na paluwagin dito sa area na to at ituloy na rin yung kanal. Ayan, baka may tuloy natin ngayon kahit konti lang. So dito naman sa ating mga dito, maliliit na pato. So ayan, kung may mga magiging babae dyan, so iwan na rin po natin. Grabe yung mga katawan nila, halos wala na silang balahibo. Dahil nga sa talagang pinupuro po natin sila ng feeds. So Integra 2000 yung pinapakain natin dyan. Kasama na po ng ating mga sisiw. And lastly, ito, yung mga transplant nating Madrid de Agua dito ay kung makikita nyo naman ay magaganda na sila. And yung mga malunggay natin, so ayan, may mga sumibol na. And hopefully mabuhay sila lahat, para yan yung pagkukunan natin ng ipapakain sa susunod na taon. And yung mga Madrid de Agua natin dun sa baba, ayun, nandyan sila. So 8 na lang yata yung natira. Nasa 22 pieces po yung tinanim natin hanggang dun sa unahan. Kaya lang sa unahan kasi is tinamaan ng bagyo. And yung mga natira dito ay kinakain dati ng ating mga alagang manok at pato. So hindi po sila makalaki ng maayos.
Pero sa ngayon, nakakulong na po lahat ng ating or karamihan ng ating mga alaga. Siguro mabubuhay na po yung ating mga tanim. So kailangan lang talaga natin pakawala ng manok natin na iba para naman sila yung pupulot sa mga nalalaglag na patuka. So sayang naman. And dito na po tayo magtatapos, no? At inuulit ko po ulit, kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po itong aming maliit na channel. And paki-like na rin po itong video na to. Pamasko nyo na lang po sa amin. Maraming salamat po.